chapter 1, verse 22 hanggang 27. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapagkinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig na salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tumitingin kanyang nagambas sa lamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at nagdamay, kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdan ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos Ama, at ito ay dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang pamigatian at katigatan at walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, tapos natin ang ating title, kapatid. Praise the Lord. Church in the Truth. Search the truth. Amen. Praise God. So, makakaupo na tayo mga kapatid. Salamat. Praise the Lord. Search the truth. So, paano ba natin masasaliksik ang kautusan mga kapatid? Ang sabi dyan, kailangan daw ang sa relihiyon, amen, ay may dalisay na puso. Amen. Dalisay na puso. Ano ba ang relihiyon? Amen. Search the truth. Ano ba ang kaugnayan ng relihiyon sa kaligtasan? Kasi madalas sa ating mga kapatid, sa bawat mananampalataya, kapag tinanong tayo mga kapatid, ano bang relihiyon o sekta ka nagsisimba? Minsan hindi ka makasagot o nag-aalinlangan pa yung isang tao na yun. Hindi niya masagot kung anong relihiyon ba siya, nakasapi o nakapanig. Amen. Ngunit unawain natin sapagkat ang relihiyon mga kapatid, madalas nating naririnig maging sa ibang sekta o sa UPC Apostolic na ang relihiyon ay hindi makapagliligtas. Tunay nga naman. Ngunit ang relihiyon mga kapatid, ito ay may kaugnayan sa kaligtasan. Ayon sa ating binasa. Ngayon, saliksikin natin, ano bang relihiyon? Amen, na ating kinaaniban. Hindi relihiyon mga kapatid na building o samahan. Amen, ito yung kaalib tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ang relihiyon na tinutukoy dito ay hindi samahan o organisasyon. Ang tunay na relihiyon sa Biblia ay isang buhay na may pag-ibig, malasakit sa kapwa at pamumuhay sa matuwid na kabanalan. Ang relihiyon mga kapatid, ito yung worshiper. Amen. Praise God. Hindi ito isang building kasi pag narinig natin about religion, marami nang natitisod o ayaw na pumasok. Amen. Praise God. Ngunit tama nga naman, sapagkat dapat ang bawat isa sa atin ay sinasaliksik kung anong relihiyon ba ang pinapasukan ng bawat Kristiyano. Kung ito ba ay katotohanan, kung ito ba ay kamalian. Dahil sa panahon ngayon, maraming relihiyon o mga sekta na nagtatayo, ngunit dala-dala nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung iba hindi na pumapasok kapag anong relihiyon ka, Brad? Amen? Apostolic UPC. Ayoko dyan. Kulto yan. So hindi ganoon mga kapatid. Amen? Na dapat sa ating mga kapatid, hallelujah, sabi dyan, ang dalisay daw na relihiyon ay nakita sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Amen? So ibalik natin assist open ulit sa James 1:22. May silang to. Praise the Lord. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Sa ating pakikinig mga kapatid sa banal na salita, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, huwag lamang daw tagapakinig lamang. Amen. Mas kadalasan, mas pinapakinggan mo pa yung katabi mo o yung kapwa mo o yung sarili mo kaunawaan. Ang sabi diyan, pakinggan natin yung salita ng Diyos. Kaya sinasabi diyan na huwag tagapakinig lamang. Amen. Kaya pagpunta natin dito,
na pinupuri, sinasamba natin ang ating Panginoon. At hindi tayo nag-aaksaya ng oras o panahon, amen, hallelujah, para lang mawala ng kabuluhan. Sapagkat ang ginagawa natin ay ito para sa Panginoon at ito'y may kabuluhan. Kung ano ang tinanim ng kabutihan ay yun din ang aanihin. Amen. Sapagkat kung ang sino mang tagapakinig, salita at hindi tagatupad, ay katulad siya na isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Praise God. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at hindi siya umaalis at pagdakay, kanyang nalilimutan kung ano siya. So gawin pala mga kapatid, ano? Sa pakikinig na salita ng Diyos, every Friday Bible study, nakikinig. Para daw inahalin tulad na pagpunta mo ng harap ng salamin, nakita mo yung mukha pagtalikod, nalalaman mo na kung anong itsura mo, kung anong dumi sa mukha mo, o nakapita na ba ito ng alikabok. So, magkano uli yun. So, gawin din sa pakikinig mga kapatid. Amen? Huwag daw tagapakinig lamang, kundi tagatupad. Sapagkat sa pakikinig ng salita ng Diyos, dito mga kapatid, umuusbong ang paglago ng pananampalataya upang tayo hindi maligaw. Amen? Ng ibang kasulatan. Ngunit, ang nagsisiyasat na sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon. Ang nananatili ng sakdal na kautusan, amen, ay nananatiling ganon. Amen? Doon siya nagiging matatag. Kaya sa ating pagsasaliksik ng kautusan, ay mananatili tayo sa Panginoon. Kaya ang pakikinig natin, dito mga kapatid ng banal na kasulatan, anumang sekta mga kapatid o relihiyon na nalalaman natin na iba sa katuruan na itinuturo ng mga apostol na itinuro ng ating Panginoon Jesus, hallelujah, ay hindi natin ma-accept na yon. Sapagkat nalalaman natin kung anong relihiyon mga kapatid ang ating sinasabihan, kundi ang ating Panginoon. Amen. Ang relihiyon ay isang worshiper mga kapatid. Amen. Hindi ito isang building lamang na itinayo ng tao. Praise God. Kaya tayo dito may mga pagkakatipon-tipon. Kaya tayo may mga conference, kung nakita nyo yung mga youth conference mga kapatid. Amen. So, doon sila nagkakaisa. Hindi naman pwede sumama rin yung INC kasi UBC yun. Amen. Praise God. So, kaya sa dahil sa mga reliyon, maraming mga tao na magkakaibigan, pamilya, nagkakahiwa-hiwalay. Amen. Dahil sa hindi pagkakapare-parehas ng pagkaunawa. Kaya nga, huwag lamang daw tayong tagapakinig lamang ng kautusan. Amen. Kundi tagatupad. Amen. Yan ang nais ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Tulad ng isang tao mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko na nailagay dyan. Ngayon ko lang naisulat. Sa Marcos chapter 2 verse 21, walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Amen. Praise God. Sa ibang paraan ay tinatagpi ay binabatak ang pinagtagpian. Sa makatuwid bagay ang bago sa luma ay lalong lumalala ang punit. Gayun din mga kapatid sa buhay ng isang tao, isang Kristiyano. Hinahalin tulad siya sa isang damit na butas. Amen. Na nire-repair niya, tinatahian. Mentras niyang tinatahian, mentras niyang ginagamit. Amen. Ang may sira niyon, ang sabi rito sa banal na kasulatan, lalong lumalala ang sira. Amen. Kaya tayo nandito mga kapatid sa bahay panambahan, bagamat punit, hallelujah, punit ang bawat nakaraan ng tao, ngunit Diyos lamang mga kapatid. Amen. Ang siya magpapabago sa atin, ang siya magbibigay kung paano natin maunawaan ang banal na kasulatan. Praise God. Kahit anong tahi ng tao, kapag ang tao ay siyang gumawa ng sariling kaparaanan, ay lalong nasisira ang kanyang buhay. So magpursige tayo mga kapatid sapagkat talagang panahon na nakikita natin kung paano kumilos ang mga revelasyon ng Panginoon sa mga youth sa ating bansang Pilipinas. Nakapulpil na mga kapatid kung paano kumilos, kaya be ready and be strong faith. Amen. Sapagkat maging mapagmatsyag mga kapatid sa atin. Amen. Kung nabasa niyo yung post na ating buting pastor, amen, even na iyong kaibigan, pamilya, kakilala, hindi sila ang kaaway natin, bagkus si Satanas. Amen. Amen. Ginagamit ang ating pamilya o ating mga mahal sa buhay upang masira ang pananampalataya ng isang tao na nasa ating Panginoon Jesus. Amen. Maging handa tayo sa mga ganung bagay, lalo't lalo ang Panginoon na siyang kumikilos sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sabi sa James 4:17, sa nakakaalam nga ng mga ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya.
Kaya kapag nalaman at nakapakinig na tayo, welcome Brad sa ating bisita. Nakarinig at nakaalam na tayo ng banal na salita ng Diyos at ito'y nalaman nating mabuti at ito'y hindi natin ginawa, ito'y kasalanan natin. Kaya ibahagi natin mga kapatid ang salita ng Diyos, lalo't ito'y patungkol sa kaligtasan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Kaya ang salita ng Diyos mga kapatid ay ito'y siguro nung bata pinapalo-palo pa tayo ng walis tingting o sintron. Amen. Ngunit ang salita ng Diyos mga kapatid. Amen. Kapag ang latigo ng Diyos, ang salita ng Diyos ang kumilos sa buhay natin mga kapatid. Amen. Huwag nawang mangyari sapagkat doon nagkakaroon. Amen. Na matinding pagsubok sa bawat mananampalataya. Praise God. Sa buhay ng isang tao mga kapatid sa kanyang pamumuhay bilang isang relihiyoso, bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, mas pinipili niya ang mga bagay, hallelujah, kapag dumaranas siya ng mga pagsubok sa kanyang buhay, amen, mas pinipili niya ang mga marangal na pamumuhay, mas pinipili niya yung ginto kaysa sa kahoy, amen, amen. Naaalala natin ang parable mga kapatid, hallelujah, ano ang pipili mo, kahoy o ginto, amen. Naaalala ng tao ang kahoy na ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo kapag siya'y dumaranas ng kapigatian, kalungkutan, problema sa buhay. Amen? Ngunit hindi niya naalala ang mga iyo kapag siya'y sagana sa kanyang buhay. Kaya laging tayo mga kapatid na lumapit sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Saan tayo? Sa James chapter 1, 24, 25. Saglit lang tayo mga kapatid. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdan na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon ay hindi 26. Praise the Lord. Tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng tao ito sa kanyang mga ginagawa. Amen. Kaya sa ating ginagawa, amen, sa pagsunod sa Panginoon, hallelujah, ang Diyos ang siyang magpapala, hindi ang tao. Ang Diyos ang siyang kikilos kung paano tayo mamuhay. Ano bang klaseng, saan ka ba nagsisimba? Bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ka manalita? Amen? Bakit ganyan ka manamit? Praise the Lord. Nakikita sa buhay ng isang tao kung anong pananampalataya ang meron siya sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sinasabi doon, ang pananampalataya o ang pananampalataya at pagpupuri niya sa Panginoon, hallelujah, ay baliwala. Amen, nawawala ng kabuluhan sapagkat hindi niya mapigil ang kanyang dila. Amen, makarinig lang ng mga bagay, hallelujah, talagang umiigtag na gusto na talagang gumantiyan mga kapatid. Amen, ngunit itinuturo sa atin mga kapatid ng banal na kasulatan na salita ng Diyos, hallelujah, maging mapagpigil. Hindi lang yung dila, buong katawan. Amen. Praise God. Kumisan, ang dila nagpipigil pero ginagawa ng katawan. Amen. So dapat buong katawan na mga kapatid. Amen. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, bilang tagasunod, bilang isang Kristiyano ng ating Panginoon, ang bawat ginagawa natin sa panahon na ito mga kapatid ay para sa kapurihan lamang ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kung may narinig ka sa iyong kapatid, saliksikin mo muna. Kung ito ba'y katotohanan. Mamaya haka-haka lang pala yun. Na biktima ka ni General Haka-haka at General Kuro-Kuro. Na apektuhan pa ang pananampalataya mo. Amen? So hindi ganon, ano? So huwag natin basahin ang tao sa kanyang ginagawa, physical na kanyang ginagawa o kilos. Amen? Tingnan natin sa kanyang pamumuhay. Praise God. Kasi minsan nakala mo, binabasa mo ang kapwa mo o kapwa mo mananampalataya, ikaw pa lang inoobserbahan. Come on. Ha? Praise God. So dapat maging alisto tayo mga kapatid, kaya lagi natin sinasaliksik ang salita ng Diyos na may katotohanan. Praise God. Next slide tayo mga kapatid sa 27. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at babaeng bao
sa kanilang kapigatian at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Pakibalik doon, sis. Praise God. So may dalisay na relihiyon, mga kapatid. Ngunit hindi dito sinasabi na building to. Yung building na yon. Pupunta ako sa building ngayon, mababait ang tao ron. Dalisay doon. So hindi. Sa ating mga kapatid bilang isang Kristiyano, nakikita ang isang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ang pagiging relihiyoso. Amen. Kapag nakita mo ba, hallelujah, ang isang tao na lumalakad na pasan ng krus, amen? Kapag araw o Semana Santa, makikita mo ba ang dalisay yun? Hindi, di ba? Kasi nalaman mo na sa pakikinig na salita ng Diyos na yun ay mali. Amen? Makikita mo ba na dalisay ang relihiyon ng ibang sekta na kung sila ay kumikilala, amen, sa maling Diyos? Amen? So, hindi. So, sinasabi niya mga kapatid, hallelujah, ang dalisay na relihiyon daw mga kapatid, ay dapat walang dungis ang puso. Amen? Ang Diyos lang ang gumagawa na yan para mawala ng dungis ang puso ng tao. Amen. Kahit anong gawin ng tao, mga kapatid, maging mabait. Amen? Wala siyang magagawa. Kaya nga hinalintulad ang isang tao na mananampalataya na isang butas na damit. Amen? Na kahit anong tahi niya ron, kahit anong tagpi niya, hanggang sa dumami lang, lalong pang nasira. Amen? So hindi ganun. Kaya kapag ang isang tao, mga kapatid, hallelujah, lalo't ito'y relihiyoso, may panata sa Panginoon, pagsunod, lalo sa pagsunod natin mga kapatid, nung tayo tumanggap ng bautismo sa ating Panginoon, nandun na yung pangako, yung pagsisisi. Dapat doon pa lang, nilakaran na natin. Iniwan na yung mga dating pagkatao sapagkat bago na tayong nilalang dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Thank you, sis. Praise God. Hallelujah. Sa Biblia, mamaya may mababasa tayo mga kapatid about kay Cornelio. Kung paano siya isang reliyosong tao mga kapatid na i-preaching to nung last Friday na ating kapatid na Sister Christina, nadaanan niya to. Na kung paano to mga kapatid na isang tao na mananalanginin, matulungin. Amen? Hallelujah. Ngunit hindi rin natatapos to. Praise God. Kaya nga ang reliyon ay nagkakaroon ng kaugnayan sa kaligtasan. Praise God. Na kapag ang tao ay mananalanginin, anumang klaseng tao yon, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang Diyos ay gagamit ng tao na kanyang lingkod upang puntahan ang tao na yon. Amen? Praise God. Upang makatanggap sa ating Panginoon Jesus. Upang ipaunawa sa Kanya at iparinig sa Kanya ang katotohanan na kung sino ba ang ating Panginoon Jesucristo na siyang tunay at nag-iisang Diyos sa ating buhay. Amen? Praise God. Praise God. Ang tunay na reliyon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Taas mo pa sis na ano, sa umpisa 27. Ay, na pala yan. Dalisay na rin yun. Praise God. Hallelujah. So, doon mga kapatid, ang dalisay na reliyon, yung pala yung mga kapatid. Amen. Hallelujah, yung paggawa na mabuti. Tandaan natin ang dalisay na reliyon, ang dalisay na pamumuhay. Hallelujah, may kaugnayan sa ating kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Ano naman mga kapatid ang mga maling aral sa reliyon? Amen. Para malaman natin mga kapatid sapagkat meron din tayong mga kamag-anakan, amen, na hanggang ngayon ay bandage pa sila kung ano bang reliyon ang kanilang pinupuntahan, kung ano bang pinagsasambahan nila. Amen. So, dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay sila doon, hindi ako. Praise God. Praise God. Katwiran nila yon mga kapatid. Amen. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 15-16, sapagkat sa mga maling reliyon mga kapatid o maling sekta mga kapatid, hallelujah, praise God. Philippians chapter 1 verse 15 hanggang 16, na dito mga kapatid na maraming mga ngaral na kung paano nila ginagamit ang mga reliyon o sekta para lang sa sarili nilang interest. Amen. Praise the Lord. Nagpaparami ng member mga kapatid, hallelujah, ginagamit ang pangalang Kristo, hallelujah, para sa kanilang sariling kapakanan. Ang sabi diyan, sulat ni Paul mga kapatid, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakipagtalo at sa mga iba naman ay sa mga buting kalooban. Ang sabi diyan, ipinapangaral ng iba
ang pangalang Kristo, amen, sa kapananghalian. Amen? Kapanaghilian, mga kapatid, at sa pagkipagtalo. Praise God, ginagamit nila ang mga bagay na salita ng Diyos, mga kapatid, upang makahagilap lamang sila, mga kapatid, ng mga pera, mga ganyan, mga kapatid, mapagpatayo ng building. Sila ang makilala sa mundo, mga kapatid. Etong reliyon, ang tama, dito kayo, mga kapatid. So, hindi ganun, mga kapatid. Amen? So, dapat, mga kapatid, hallelujah, ay maging dalisay ang ating puso sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasalangsang ng Ebanghelyo. Dito, mga kapatid, kung paano si Paul, mga kapatid, amen, na marami siyang nakaharap. Amen. Marami siyang nakaharap, mga kapatid, mga priest, mga kapatid, mga pari sa kapanahonan niya. Nakikipagtalo siya. Amen. Praise God. Ngunit sa katotohanan. Ngunit ang iba, hallelujah, nakalasap, mga kapatid, sapagkat nakahawak ng banal na kasulatan ng Biblia, sila ay ginagamit nila itong pakikipagtalo para lamang sila ay makilala ng mga tao tulad ng mga Pariseo, mga kapatid. Amen, nawawala na yung authority at pag-ibig ng mga ganong tao, mga kapatid, sapagkat nakikita natin, hallelujah, na hindi sila gumagawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Taas mo sa 14, mga kapatid, kung meron dyan. Philippians chapter 1:14. Ang karamihan ng mga kapatid sa Panginoon na palibas ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkakaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Amen? At ang karamihan ng mga kapatid sa Panginoon na palibas ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala. So nakikita natin, mga kapatid, na ang Diyos, amen, hallelujah, ay gumagamit ng isang tao, mga kapatid, o kanyang mga lingkod, amen, sa bawat panahon. Kaya nga sa binasa natin sa 16, may isang mabuti, ang sabi ron. Yun ang tinatawag ng mga kapatid, hallelujah, yung mga lingkod ng Panginoon. Ito si Paul, na ginamit siya dyan ng ating Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Palibasa ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala. Yung paghihirap, kung paano nakita nila si Paul, amen, na dati hinahabol niya yung mga Kristiyano na mananampalataya sa Panginoon. Ngunit ngayon, mga kapatid, dahil binago siya ng ating Panginoon, hallelujah, siya rin ay nagiging patotoong buhay ng ating Panginoon. Amen, praise God. Ay lalong nagkakaroon ng tapang upang salitain na walang takot ang salita ng Diyos. Praise God. Kapag nalaman na ng bawat isa ang salita ng Diyos, amen, doon na pumapasok ang pagkatakot sa Diyos upang maiwasan ang pagkagawa ng kasalanan. Amen. Praise the Lord. Lalo nagkakaroon ng tapang, kaya sa ating mga ngaral, sa ating pinili ng ating Panginoon, tuting Pastor Vincent, mga kapatid, amen, hallelujah, walang takot na mangaral ng salita ng Diyos basta't ito'y sa Biblia, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na may katapangan, mga kapatid. Amen. Hindi katapangan sa sarili, kundi katapangan, mga kapatid, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa ating mga kapatid, paglilingkod, hallelujah, kung ikaw ay nandirito every Friday, hallelujah, madalas, hallelujah, na ikaw ay lumilipad ang isip mo, gustong-gusto mo dyan pumesto sa likod. Amen. Hallelujah. Sa totoo lang, mga kapatid, hallelujah, ang sabi yung dalisay na relihiyon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang dalisay na relihiyon, mga kapatid, ito, mga kapatid, yung pagsunod natin sa Panginoon. Praise God. Paglabas mo pa lang sa pintuan, sa iyong accommodation, pagpunta mo rito, dapat nakaredy na yung puso mo. Amen. Hindi ka nakaredy kung sino yung makikita mo, mga kapatid. Amen. Hindi ka nakaredy kung ano yung latest dito sa loob ng panambahan, kung ano yung topic, kung ano yung chismis, mga kapatid. Amen. Hindi dalisay ang tawag doon. Amen. Hallelujah, na ikaw ay para lamang isang tao na tumingin sa salamin. Hallelujah, at nalilimutan kung ano ang narinig mo ngayon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ganun, mga kapatid, kung paano si Paul, hallelujah, ay pinapangaral niya na walang takot. Hindi ito basta-basta ang kaharap ni Paul, mga kapatid. Amen. Ito yung mga aral din sa kautusan ng Panginoon. Ngunit nakikita sa buhay ni Apostle Paul ang authority and power mula sa Panginoon dahil sa gabay ng Santong Espiritu. Amen.
Ang sabi sa 2 Corinthians 2:17, praise the Lord. Hallelujah. Philippians. Praise God. Bumabuklat dito. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Amen. So nakikita natin dito mga kapatid, hallelujah, at sa noong paman at magpasa hanggang ngayon. Amen. Maraming naghahayag mga kapatid na kinakalakal ang salita ng Diyos. Amen. Meron nga doon mga kapatid, hallelujah, na mga umahayo, di ba ba, humihingi ng mga limos. Limos. Amen. Sinasabi ron na, sige, pumaroon kayo at humingi kayo ng mga limos sa mga tao at ipamahagi nyo ito mga kapatid, ang sabi ng pastor nila. So dapat hindi ganun mga kapatid, na dapat mga kapatid, ang salita ng Diyos ay libre nating natanggap, ay libre din nating ibabahagi sa mga tao na willing magkaroon ng kaligtasan. Dapat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hallelujah, ay hindi para sa sarili ko, sa inyo, o kung kanino man. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hallelujah, ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesus. Yung makilala natin ang ating Panginoon Jesus. Amen? So, na-bless nga ako sa question din ni Sister, ano? Ang sabi nga doon na comment ko rin, salamat sa Bible study ni Sister Mercy about Holy Spirit, mga kapatid. Yung mga kapatid, hallelujah, ay talagang dapat maganap sa ating buhay. Amen? Without Holy Ghost, without Holy baptized in Holy Spirit in Jesus Christ's name, so talagang mahihirapan ang isang taong gumawa ng mabuti, mga kapatid. Ngunit ang Diyos ang kikilos, mga kapatid. Amen? I-desire natin sa ating buhay na ito yung ating maipamuhay sa atin, sapagkat ang nais ng Panginoon yung dalisay ng ating kapusuan, mga kapatid. Amen. Yung ating puso, yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Huwag nating sabihin, mabait ako. Amen? Mabait sila. Doon ako magsisimba. Type ko yung church doon, naalala ko. Praise the Lord. Ngunit ngayon, wala na. Amen? Hanggang online na lang. Amen? Hindi ko na nakilala. Ang cute-cute. Puri ng Panginoon. Hallelujah. So talagang nag-i-increase. Amen? So nakikita natin dito, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay kumikilos. Amen? Talagang yung gusto niya magsimba, gusto ng tao magsimba, ngunit, hallelujah, nawawala. Bakit? Kasi nandun pa rin yung sa puso niya na walang dalisay. Yan ang sabi ng Biblia. Amen? Hindi naman natin pwedeng i-judge yung bawat isa. Ngunit ang salita ng Diyos ang siyang nagsasabi ng katotohanan. Amen? Praise God. Hallelujah. Sa Romans 16:18. Message yun. Mumura. Toto love. Total. Toto love. Ang cute eh. Hindi talaga makilala eh. Diba? Bumalik sa pagkabata. Ano? Praise God. Sa Romans 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Praise the Lord. Kaya dito sa ating mga kapatid, sa pagpasok sa panambahan ng ating Panginoon, huwag natin sabihin wala ka pa ring malay. Amen? Amen? Hallelujah. Ginigising ka na nga, ikaw lang itong nagtutulog-tulugan. Minarinig nga ako, mga kapatid, na mapapansin nyo, mga kapatid, i-deserve natin, no? Kahit sa bawat isa sa atin dito, dumadami tayo. Pag altar call, tulog ka lang, kapatid, hindi ka nagdadasal. Huwag mong dayahin ang sarili mo. Amen? Amen? Dinadaya mo yung sarili mo, mga kapatid. Amen? Hindi mo madadaya yung nandirito, ngunit ang Diyos nakakaalam ng mabuti at masama at nakikita ng Diyos
kung bakit tayo nandito para magsamba at manalangin sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Iniintayin mo lagi yung uuwian. Amen. Praise God. Kung talaga ibinigay mo na sa Panginoon, amen, edi nagpanata ka na sa Panginoon every Friday, amen. Hallelujah. Eh dapat magsamba tayo. Even na hindi man nakarating dahil may pagkakataon mga kapatid, ngunit hallelujah, sa spiritual natin paumuhay, dapat natin mauna, sama-sama tayo. Amen. So nakikita ng bawat tao na huwag kaligtaan ng pagtitipon. Yan ay sa banal na kasulatan. Amen. Na hindi gaya ng iba. Praise God. So tandaan natin mga kapatid, hallelujah, na ang dalawang point na huwag kaligtaan ng pagtitipon. Amen. Isa sa physical at isa sa spiritual. Kung ikaw ay nasa physical, ay kinaligtaan mo talaga ang pagtitipon sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ay doon talaga dinadaya niya ang kanyang sarili. Praise God. Ngunit sa spiritual na pumuhay mga kapatid, hallelujah, na dapat tayong sama-sama, unity. Praise God. Hallelujah. Wala si kapatid ngayon . So hindi ibig sabihin wala siya rito, nakaligtaan niya na ang Panginoon. Nakikinig pa rin siya ng salita ng Diyos. Spiritually. Kaya dapat natin gawin mga kapatid, ipanalangin natin siya. Bakit wala si brother ngayon? Ano nangyari doon? Amen? Nagkakaroon na ng mga agam-agam. Ano nangyari doon? Amen? Praise God. Hallelujah. Bakit nagkaganon? Ano nangyari? Praise God. Kaya nga tulad ng sinabi mga kapatid, dinidiscern mo yung kapwa mo, nung pala ikaw na yung nababasa. Amen? So, dapat ipanalangin natin yung mga taong may ganung pag-uugali. Praise God. Sapagkat ang sabi, ang dalisay na relihiyon, walang dungis ang puso, mga kapatid, mabuti, mabait, tumutulong sa kapwa, sa mga babaeng balo. Amen? Praise God. Ngunit dito mga kapatid, sa mga bulaang preacher mga kapatid, na ginagawa nilang kalakan, amen, ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam ng mga talumpati. Amen. Hindi man tayo ganong kadiretso magsalita mga kapatid. Kahit bubulon-bulon mga kapatid, basta ito'y salita ng Diyos. Amen. Ang Diyos na siya magpapaunawa sa atin kung paano tayo lumakad sa ating Panginoon na may pagtupad. Amen. Iba talagang pag nagtalumpati sila, talagang may engganyo ka. Amen. Mahusay. Ngunit kapag ikaw, kapatid, na alam mo na ang katotohanan patungkol sa kaligtasan, kahit gaano pa kagaling ang nagsasalita sa likod ng pulpito, kahit bigyan ka pa ng 1 milyon, kung yun naman ay mali at kapapahamak ng iyong kaluluwa, huwag mo nang tanggapin. Amen? Hallelujah. Mauubos yun. Ngunit ang pagpupuri at pagsunod natin sa Panginoon, mananatili ito mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya huwag, ang sabi dito, sa mga tao, mga kapatid, na huwag gagamitin ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Ang mga ginagawa ng mga preacher na ito, mga kapatid, sa mga maling reliyon, praise God, ay nawawala ng kabuluhan. Amen. At dinudungisan nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Exodus 20, verse 7, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Nakikita natin mga kapatid kung paano ang itinuturo dito mga kapatid ay laging one God, baptism. Amen. Amen. Natutuliri ba yung tenga mo? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Dapat matuwa tayo mga kapatid. Amen. Ang mga natutuliri lang ng tenga ay sila yung mga hindi makatanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Na kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ang sabi sa Exodus 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan na walang kabuluhan. Amen. Praise God. So, ang mga bumabanggit, ngunit ang nais ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, ay mahayag ang kanyang pangalan. Ngunit sa may kabuluhan. Ngunit kung walang kabuluhan, tulad ng mga ibang mga ngaral na pinapangalakan ang salita ng Diyos, hallelujah, praise God, ang Diyos na ang bahala
kung ano ang dapat sa kanya. Amen? Bilisan natin ng kaunti. Sa 2 Peter 2:3. Praise God. So kapag may time tayo mga kapatid hanggang sa mga naka-online, hallelujah, huwag natin gawing lisensya yung narinig nyo. Baka sabihin nyo, pwede naman pala magkakasama naman pala spiritually tapos di na kayo umatin. Amen? Baka maghiga-higa na lang kayo dyan, pwede naman pala sa online. Amen? Pwede naman pala yun. So huwag natin gawing katwiran nyo mga kapatid. Amen? Sapagkat ikaw rin ang mananagot na yun kapag sinasadya mo ang mga ganung bagay mga kapatid. Amen? 2 Peter 2:3. At sa kasikiman, sa mga magpakunwaring salita ay pinapangalakal kayo na ang mga hatol nga sa kanila ay mula ng una at hindi maluluwag, at ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Praise God. Sa kasikiman na mga magpakunwaring salita ay pinapangalakal kayo. Amen? Kapag sinabing pinapangalakal kayo, ginagamit ng maling sekta na yon yung mga miyembro niya. Amen? Inuutosan niya. Amen? Hallelujah. Inuutosan niya kung paano mangalakal. Ito yung flyers kapatid. Pumunta ka muna ro kay Mayor. Amen? Praise God. Pumunta ka muna ro sa jeep. Pumunta ka muna ro sa palengke. Amen? So, ginagamit nila yung mga miyembro nila para makapangalakal sila. Amen? Makalikom sila, mga kapatid, sa pansarili nilang interes. Na ang hatol nga sa kanila ay mula ng una ay hindi magluluwad. May hatol na ang Diyos sa mga gumagawang ganyan mga kapatid. At ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Amen? Hindi magugupiling, hindi mawala mga kapatid. Amen? Ang kapahamakan na yun kung anong ginawa nila. Kung paano nila nilabastangan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mali na nga ang pinapangaral na may 2 o 3 Diyos, ipinangangalakan pa. Amen? So, salamat sa Diyos mga kapatid. Amen? Naunawaan natin mga kapatid kung sino ang ating sinasamba, pinupuri sa umagang ito. Ang sabi sa Isaiah chapter 51, verse 11. Praise the Lord. Hapit na tayo. Na dapat nating malaman mga kapatid ang kaugnayan ng relihiyon mga kapatid. Ito isang mabuting gawa din natin mga kapatid. Ngunit ipagamit natin ito sa Panginoon. Amen? Praise God. Sa Isaiah chapter 51:11 na ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparoong may awitan sa Zion at walang hanggang kagalakan ay sa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapangalawan at pagbubuntong hininga ay tatakas. Praise God. Hallelujah. Sa mga tinubos ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Sa mga sumunod. Sa mga hindi nakalimot mga kapatid. Amen. Sa Panginoon ay magsisibalik at magsisiparoong may awitan. Amen. Kaya sa pagbabahagi natin mga kapatid, kaya pag tinanong, ano ka bang relihiyon? Amen? Ano ka bang relihiyon, brother, sister? Minsan, sa totoo lang, nag-aalinlangan kang sumagot. Amen? I'm servant of the Lord Jesus Christ. Amen? Apostolic Church. Praise the Lord. UPC Church. UPC Church. Amen? One God believer. Praise God. Hallelujah. At walang hanggang kagalakan ay sa kanilang mga ulo, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at pagbubuntong hininga ay tatakas. Amen. Pray na tayo mga kapatid. Kapag tayo nasa Panginoon, natanggap natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa Biblia mga kapatid, hallelujah. Praise God. Ano ang mensahe na dapat natin pakinggan? Praise the Lord. Sa buhay ni Cornelio, balikan natin ito mga kapatid, sapagkat siya ang may magandang halimbawa sa Biblia mga kapatid, na sapagkat siya ay tunay na religyoso.
religious people. Amen? Hallelujah. Na kanyang sambahayan ay magkaroon din ng kaligtasan. Sa pagiging pagsunod dito ni Cornelio, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng kaligtasan at ang kanyang sariling sambahayan. Hindi ibig sabihin na nanambahan ikaw, brother, ay ligtas na yung pamilya mo. So, ibig sabihin, kung ano ang narinig mo sa oras na ito, hallelujah, sa salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan, ibahagi mo rin sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, upang sila rin ay makatamo ng kaligtasan at makilala ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Sa Gawa chapter 10:34, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen? Praise the Lord. Na ibinuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Sa tagpong ito, mga kapatid, hallelujah, praise God, na kung paano si Pedro, mga kapatid, hallelujah, ay hindi siya pumupunta ron kay sa sambahan ni Cornelio sapagkat yun ay mga Gentiles. Amen? So, ang sabi ron na napatunayan ni Pedro na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Amen? Sapagkat nakita ng Diyos, hallelujah, na itong si Cornelio ay may dalisay na puso, mananalanginin. Amen? Praise God. Kaya kumisan, mga kapatid, nakikita natin kung sino pa yung hindi mananampalataya, siya pa yung nakikitaan mo sa kanyang pamumuhay. Amen? Kung sino pa yung mananampalataya, amen, may kabastusan at hindi maganda ang kanyang lumalabas sa kanyang bibig. So, dapat hindi ganun. Sino ngayon ang nagiging tama sa dalawa na yon? Amen? Even na nakilala mo, baptized in the name of the Lord Jesus Christ, ngunit kung hindi ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon, na para ka isang tao na tumingin sa salamin at nalilimutan mo pagkatapos, ay nawawala ng kabuluhan. Ngunit may pag-asa ang taong kapatid na reliyoso, tulad ni Cornelio, na ang Diyos ang gagamit ng kanyang mga lingkod upang puntahan ang tao na yon kahit nasa bundok pa yan. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, ang siyang nakakita ng ating puso. Hindi natin madadaya ang Diyos, mga kapatid. Amen? Inuulit ko, mga kapatid, hallelujah, para sa Panginoon. Mamaya sa altar call, mga kapatid, maging dalisay ang puso nyo. Amen. Ang puso natin, mga kapatid. Amen? Huwag kang magtago sa isang sulok, mga kapatid. Amen? Huwag kang mahiya. Huwag mong kimkimin. Amen? Habang kinikimkim mo yan, amen, para kang damit na nagtatagpi, na lalong nasisira, mga kapatid. Amen? Magpabuo tayo sa Panginoon. Magpatuwid tayo sa Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng bagong puso. Amen? Bagong espiritu, mga kapatid. Amen? Yan ang nais ng Diyos, mga kapatid. Na kung bakit pumunta ron si Pedro, mga kapatid. Amen? Nang dahil sa mabuting gawa, amen, mananalanginin sa Panginoon. Hallelujah. Hindi pa rin natatapos, mga kapatid. Amen? Ngunit kinakailangan ng tao na yun na tumupad at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo upang maganap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Bagamat makita natin, mga kapatid, nakatanggap na ang sambahayan ni Cornelio ng Holy Ghost. Amen? Ngunit, kung talagang sila tunay na ligtas, bakit pa nila ginanap ang bautismo sa tubig? Amen? Kailangan makumpleto natin sa ating buhay, amen, ang pagsisisi, amen, at pag-bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, at baptized in the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sa isang tao, mga kapatid, kapag inayuan mo yan, kapag may mabuting puso yan, isang yaya mo lang dyan, mga kapatid, ang Diyos ang kumikilos dyan. Minsan, ayaw mo nga yayain, mukhang masungit man ang pagmumukha, ano? Kasi totoo lang, parang mahirap ito yayain. Pero nandun yung bugso, mga kapatid, na nataniman ka ng salita ng Diyos, tumanggap man siya o hindi, basta naibahagi mo yung salita ng Diyos. Amen? Wala ka ng pananagutan doon. Praise God. Hallelujah. Talakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi sa 1 Timothy 2:4, kalooban ng Diyos ang lahat ay maligtas at nakakaalam ng katotohanan. Kalooban ng Diyos na ang lahat
ay makaligtas at makaalam ng katotohanan. Search the truth. Amen. Yan ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Kaya yung salita ng Diyos, hayag na hayag, mga kapatid. Amen. Kaya wala na maidadahilan. Praise God. Ang kalooban ng Diyos na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at nakakaalam ng katotohanan. Amen. Praise God. Kaya ang Diyos, mga kapatid, na ang ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Ngunit ang tao lamang, mga kapatid, ang lumiligo ng daan. May pagkakataon naman dumalo sa panambahan. May pagkakataon naman makipag-fellowship, kaya nga fellowship of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ngunit hanggang ngayon, mga kapatid, amen, nakatali pa rin ang kanilang mga kamay at paa. Amen? Nakatali ang puso, nakatali ang isipan. Amen? Kaya kung makikita natin sa panahon ngayon, mga kapatid, na kung paano ang mga youth, mga kapatid, amen, hallelujah, nakaka-bless. Praise God. Hallelujah, talagang makikita natin kung paano. Dapat ganyan din tayo, mga kapatid. Amen. Kung talagang nirevive na tayo ng ating Panginoon, yung ating puso, yung ating isipan, hallelujah, eh dapat kung magpuri tayo sa Panginoon, yung tunay at tapat na. Amen. Totoo lang, talagang hindi natin alam yung bukas. Amen. Hindi natin alam yung paglabas natin dito. Right. Yung isang araw lang, nabalitaan ko yung kamag-anakan ng asawa ng tita ko, pumunta ng Kalamba. Amen, sa halip na dumalaw doon, pumunta sa, kasi di ba araw ng mga patay. Yun, sila ang na-aksidente, apat, magkakamag-anak, patay lahat. So, hindi natin alam ang buhay, kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang siya mangungusap, ang Diyos ang nagsasabi na ibig niya ang lahat ng tao ay mga ligtas at nakakaalam ng katotohanan. Amen. Ang pananampalataya, hallelujah, at kapatawaran ng kasalanan ay nasa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Bagamat religyoso, si Cornelio ay kinakailangan pa rin niyang manampalataya at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang una nating gagawin, mga kapatid. Amen. Sa pagtanggap natin sa Panginoon. Sa pagganap at sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Hallelujah. Praise God. So sa ating mga kapatid na kung paano, hallelujah, sabi rito, hindi sinasabi na walang kabuluhan ang pagiging religyoso. Ngunit kung iniisip natin na ito ang paraan upang tayo maligtas at pumasok sa karya ng Diyos, tayo ay nagkakamali. Amen. Hindi porket religyoso ka, maliligtas ka. Amen. May kaparaanan ng Diyos. Amen. May gagawin ng tao. Kaya nga ang sabi diyan, ang nais ng Diyos ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Saliksikin natin yung katotohanan. Amen. Hallelujah. Praise God. Sapagkat pag nalaman ng isang tao ang katotohanan, siya ay magkakaroon ng kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Na itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Ito yung ang pinanganak sa laman, mga kapatid. Hallelujah. Sabi na rito, mga kapatid. Hallelujah. Na praise God, na kinakailangan mabautismuhan ang isang tao, mga kapatid. Ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Amen. Praise God. Ito ang kulang kay Cornelio, mga kapatid. Amen. Na bagamat siya ay mabuting tao, ngunit nung ito'y naganap niya, mga kapatid, sabi sa banal na kasulatan, nagkaroon ng kaligtasan pati ang kanyang buong sambahayan. Amen. Hallelujah. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Panginoon Jesus at pinadala si Pedro upang ituro ang daan ng kaligtasan na tinanggap niya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Handa na ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Na kung paano, hallelujah, na sumunod sa ating Panginoon Jesus. Amen. Na ano ba ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon? Hallelujah. Ang religyoso ay kaugnayan lamang sa kaligtasan. Amen. Hindi maliligtas ang taong religyoso kung hindi siya gaganap ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Na ito ay dapat nating malaman. Nagsisimba naman ako. Amen. Misa sa Catholic naman. Hallelujah. Na totoo naman. Amen. Kahit marinig pa rin naman. Na talaga naman na nagsisimba sila. Ngunit may mali. Amen. Ayon sa Biblia. Dati kapag sumimba si nanay ko,
ay nandun ka pa, nagsusugal. Amen, nagiinom. Ligtas naman ako kasi ando si, si nanay. Pinag-pray na ako niyan. So, ganun yung kaisipan natin dati, no? Kasi nagsimba na eh. Pero pagdating ng nanay mo ron, nandun, dasing, nagwawala-wala pa. Amen, paano magkakaroon ng kaligtasan yon? Kaya yung once saved, always saved mga kapatid, mag-ingat din tayo dyan. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nawa ay meron tayo natutunan sa mga ganito mga kapatid.